Una sa lahat. News 5 exclusive. Lolang tumuwid sa kalsada, nabundol na nakamotor sa Cebu. Si Lola at ang rider, parehong tumilapon. Ang matandang biktima, patay. Ang buong detalye ng aksidenteng yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Presyo ng kada litro ng diesel sisipa raw sa 144 pesos, habang ang gasolina sasampa na sa 100 pesos per liter. 900,000 barrels ng langis nakatakdang i-deliver sa bansa pagpasok ng Abril. Semana Santa, uwian na. Pamasahe sa mga bus nagmahal kahit hindi dapat, habang ang carpooling posible raw na payagan na. Sa ikapitong pagkakataon ngayong buwan, palitan ng piso kontra dolyar, sumadsad na naman sa bagong record low. Militanteng grupong Houthi sumali na rin sa gyera sa Middle East. Inatake nila ang Israel. Isa pang daan ng mga nagde-deliver ng krudo, posibleng isa na rin. At ang greatest of all time o GOAT na umeksena sa Metro Dance Trend. Nakapagpagas na ba ang lahat bago bumiyahe ngayong Semana Santa? Sisipa na kasi sa halos 150 pesos ang kada litro ng diesel. Sa gitna niyan, namigay na rin ng DOTR ng kanilang fuel subsidy sa mga jeepney operators at mga driver. Nasa frontline balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Tiyempo sa Semana Santa kung saan maraming pauwi ng probinsya ang panibagong bugso ng taas presyo sa petrolyo. 11 pesos and 90 centavos hanggang halos 13 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel. Halos 3 naman sa gasolina, bukas na yan epektibo. Dahil dyan, aabot na ng halos 150 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 100 pesos na ang gasolina. Epekto pa rin niya ng isang buwan ng gera sa Middle East at pagsara ng Strait of Hormuz na ruta ng mga barkong nagdi-deliver ng 25% ng langis sa mundo. Nagsimula ng DOTR na mamigay ng kanilang fuel subsidy sa mga operator at tsoper ng modern at traditional jeepney sa Metro Manila. 10,000 ang ayuda sa mga operator ng modern jeep, habang 5,000 naman sa kanilang mga driver. 5,000 rin sa mga operator ng traditional jeep at 1,500 pesos sa mga driver nito. Ipinamamahagi yan sa pamamagitan ng fuel subsidy card na panggasto sa gasolina, cheque, bank accounts o e-wallets. Kabilang sa mga nakatanggap ang operator na si Christy. Sa kabila ng iniindang sakit na stage 4 thyroid cancer, tinaga niyang pumila para ipamigay ang mga ayuda sa kanyang mga tsoper. Yun nga lang, may mga sumuko na raw sa kanila dahil sa mahal ng krudo. Ang umalis na driver siguro nasa 9 na, nasa 9 na, meron pang coming soon. Ganyan din ang nangyari sa mga tsoper ng isa pang operator at beneficiary na si Leonardo. Bali, ang natitira lang po halos na bumibiyahe ngayon, mga majority na po yung puro operator na po eh. Yung mga driver na nagbaboundary, sumusuko na umuwi na lang po ng probinsya. Kasama rin sa mga mabibigyan ang mga operator at driver ng UV Express, bus, taxi at tricycle. Pero paglilinaw ng DOTR, para lang sa mga kwalipikadong drivers at operators ang kanilang ayuda. Iba pa ito sa ipinamimigay ng DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Nakakuha ng panibagong batch ng supply ng langis ang ating gobyerno. Nasa 900,000 barrels ang nakatandang i-deliver sa bansa sa susunod na buwan. Bagi po ito ng higit 1 milyong bariles na order ng gobyerno. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, diesel ang inaasang darating. Manggagaling ito sa mga bansang Malaysia, Singapore, India, North Asia at Oman. Noong isang linggo, nauna nang dumating ang higit 700,000 barrels galing pong Russia at 142,000 barrels mula po sa Singapore. What this tells us is clear, that we have supply. What we have consumed last week was replenished and even increased. Having said that though, even though we know that we have enough time to order or look for additional supply, we would like still to remind the public na we need to be very prudent. Dapat sana matipid tayo para
hindi mabilis maubos ang ating mga fuel. Pang-pitong beses nang sumadsad ngayong Marso sa pinakabagong all-time low ang piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ng US dollar ngayong Lunes sa 60 pesos and 69 centavos. Nahigitan nito ang dating record low na 60 pesos and 55 centavos nito lamang Biyernes. Ito na ang pinakamahinang piso sa kasaysayan at mula nang pumutok ang sigalot sa Middle East. Nakaka-apekto rin dito ang patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Marilo magbenta ng US dollar ang BSP mula sa kanilang reserves para mapabagal ang pagsadsad ng halaga ng piso. Nagmahal ng karneng baboy sa ilang palengke habang ang isda nagbabadyaling magtaas presyo ngayong Semana Santa pa naman. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Fatima Baduria. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture ang Gulong Duhat Market sa Malabon. Maraming supply sa gulay pero ramdam ng mga tindera ang mataas na presyo ng gasolina. Dati bumibiyahe kami 5 times a week. Ngayon? Twice na lang. Nagbigay na ng tulong ang DA sa mga trader at farmers sa Benguet para matiyak na maihahatid ang mga gulay sa Metro Manila. Pagdating sa manok, mababa pa rin naman daw ayon sa DA na nasa 180 pesos kada kilo. Nakita rin po natin sa baboy, medyo hanggang 400 po ang liempo relatively. Pero sabi nga po nila, base po dito sa since March, ngayong early March, medyo nagtataas nga daw po, pa 5 piso, pa 10 piso. Pero definitely, nararamdaman na po yung epekto, lalo na po ng presyo ng gasolina. Dahil yung logistics po at pag-aangkat, part po yun ng pagpaparating natin ng mga produkto dito sa palengke. Ang ilan naman sa mga mamimili, ramdam na rin ang bigat ng mga presyo. Nako, sobrang taas. Hanggang halos hindi mo mabilin lahat yung gusto mo eh. Sa kataasan. Yung mga budget mo, no, siran lahat. Dati yung 100, 150 ulam namin, dalawa lang naman kami. Nakakasya. Kung bibili naman ako laging luto, hindi naman maano yung apo ko pagka laging luto. Tsaka namamahal panlalo. Sa Quezon City, pasok pa naman ang presyuhan sa itinakdang SRP ng DA. Pero ang ilang mamimili, todo higpit pa rin ang sinturon. Naglalakad lang po ako, yun lang nga. Kung araw-araw kung sasakay pa dito, talagang mahirap. Wala ka lang mabibili sa 200. Sa pag-aaral naman ng DA, posibleng umabot sa 70 pesos kada kilo ang bigas dahil sa epekto ng giyera sa Middle East. Para mapigilan yan, inihahanda na ang 50 pesos price cap. In principle, the body has approved yung aming recommendation of a price cap of 50 pesos per kilo sa imported rice, ano. And this nag-a-add referendum kami, pipirmahan hopefully by today mapirmahan na yung final draft of the resolution, and that is submitted to the office of the president, and ang presidente na natin ang will make the final decision on that. Assuming everything smooth naman, earliest siguro mga April 15 or April 16 ho yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Fatima Baduria, News 5. Mas pinili ng mga may sasakyan na mamasahe na lamang pauwi ng probinsya ngayong Semana Santa. Ang kinagulat naman nila ang taas pasahe sa mga terminal. At live po mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nasa frontline na balitang yan si Dave Well. Dave. Bok, tuloy-tuloy nga yung dating dito sa PITX ng mga uuwi sa kani-kanila mga probinsya ngayong Semana Santa. Ayon sa pamunuan ng PITX, mas mataas yung foot traffic o yung bilang ng mga nagtungo dito sa terminal ngayon kung ikukumpara noong nakaraang taon. Posibleng dahilan, magbubus muna yung mga uuwi ngayon kaysa magdalan ng sasakyan. Inabutan naming bumibili ng tiket pauwi ng Quezon si Riza De Leon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kung dati nakasasakyan pa silang umuwi ng pamilya, ngayon bus muna ang sasakyan niya pauwi. Mahal daw kasi ang diesel. No choice po kasi kailangan pong umuwi kasi Holy Week. Siyempre for family, ganun talaga wala tayong magagawa. Kahit saan naman tumaas. Ang biyaheng Bicol naman sa PITEX, tumaas ng 500 piso. Grabe talaga ang itinaas ng pamasahe. Gulat na gulat talaga.
Dahil biro mo naman sa laki ng diferensya ng pamasahe. Yun ang problema ngayon sa atin. Ayon sa pamunuan ng PTEX, ang mga bus na biyaheng Bicol Region ang na-monitor nilang nagtaas ng pamasahe. Nai-report na rin daw nila ito sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. May 8 bus companies na raw na inisyuhan ng show cause order o pagpapaliwanagin dahil sa illegal na taas pasahe. Isa sa maagang pumila sa bus terminal sa Quezon City ang ilang may sasakyan pero piniling mag-commute. Mas madali kasi yung magko-commute na lang kaysa magsasakyan Kasi mas mahal, lalo na mahal yung ngayon, gasolina. Kaya mas better na mag-bus na lang. Ang ilan namili na ng tiket kahit pa pagkatapos pa ng Semana Santa ang biyahe. Karamihan po kasi pagka summer vacation, nauubusan ng tiket. Na napupuno sila, kaya inagahan na namin. Ang ilang pasahero nagulat sa taas presyo sa ilang biyahe. Gaya ng magkaklasing ito, nauuwi sa Bataan na ang dating 200 pesos na pamasahe, nasa 300 piso na. Mahirap po kasi binabalance po namin yung allowance, ganun, may mga bilihin din po sa school. So, hindi po tumataas yung baon, pero tumataas po yung bilihin namin. Nakaka-disappoint din po. Ayun nga po, student po kami tapos nagmamahal yung pamasahe. Paliwanag ng mga operator, 2 weeks ago pa ang kanilang fare hike na aprobado ng LTFRB. Legal din daw ang taas pasahe nila, pero may paalala ang LTFRB. Reminder lang, naintindihan namin ang sitwasyon ng ating mga bus operators sa taas ng presyo ng crudo. No? But at the same time, yan po ang utos sa atin. No? Wala akong magtataas ng pamasahe. You stand the risk of revoking your entire franchise. Sigurado naman ako na you will not take that risk. Nagbabala naman ang Department of Transportation na ipapatawag nila at maaari ring magsuspindi ng lisensya ang mga bus companies na nagtasingil kahit pa malinaw sa utos ng Pangulo na wala munang fare hike. Makikiusap na rin po kami sa ating mga bus operators, mga transport public utility vehicles operators natin na wag na sila magtaas ng pasahe natin sapagkat nga po kayo po ay regulated. Dagdag pa ni Transportation Secretary Giovanni Magtibay, tapusin muna raw ang subsidy programs ng gobyerno bago pag-usapan ang taas pasahe. Bok, dagdag na paalala lang dun sa mga babiyahe ngayong Semana Santa, mas mainam pa rin na maglaan ng palugid papunta dito ng terminal para maiwasang maiwan ng biyahe. Iwasan na rin yung pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng lighter at mga matatalas na bagay para iwas sa bedera pagdating dito sa terminal. Balik sa'yo. Maraming salamat, Dave Abuel. Umarangkada na po ang unang araw ng libreng sakay ng mga jeep sa lungsod ng Maynila. Proyekto po ito ng Manila LGU sa gitna ng mataas sa presyo ng petrolyo. Higit 1,000 jeep ang kasali para sa 5 araw na libreng sakay. 3,000 piso kada araw ang bayad sa bawat tsuper. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, 20 million pesos ang nilang pondo para po sa programa. Samantala, binuksan na ang Cavitex C5 Link Segment 3B. Personal po itong ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa ang bababa sa 15 minuto ang biyahe ng mga motorista sa pagitan ng Parañaque at Taguig kumpara dating 1.5 oras. Libre rin muna ang toll rito sa buong buwan ng Abril. Para makatipid sa petrolyo, posible raw payagan ng carpooling o yung sabay-sabay na pagsakay ng mga may parehong destinasyon. Yun nga lamang, baka raw dumami ang mga kolorum. Nasa frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña. Nagmomotorsiklo pa dati papuntang opisina si Adrian. Pero mula nang sumipa ang presyo ng petrolyo, nakikisabay na lang siya sa kotse ng kaibigan niya papasok sa trabaho sa Maynila. Nag-aambag na lang daw siya sa pagpapagas. Noong una sulit yung motor kasi yung gas niya around 60, 70, ganun. Ngayon na ang taas-taas ng gasoline prices, gaano mo katindi yung effect sa'yo? Wala, financially, sobrang laki. Like, times 2 ng dating, nung January and February. So yung ginagawa ko, nagka-carpool kami ng office mate ko. Dati ay iwas pa ang mga otoridad sa ganyang usapin na tinatawag na carpooling o yung pagsasabay-sabay ng mga magkakapitbahay, magkakamag-anak o magkakasama sa trabaho sa isang sasakyan patungo sa iisang destinasyon. Nagiging sanhi daw kasi ito ng pamamayagpag ng mga colorum operations. Pero ngayon, nag-iba ang ihip ng hangin. Maaaring isa na raw ito sa solusyon. Ngayong nababawasan nga ang mga pampublikong sasakyan sa EDSA, dumarami naman ang mga commuter. Tingin naman po namin medyo
wala pang resolution yung giyera eh. So, at yung effect nito mukhang mahaba pa kahit tumigil yung giyera in the near future. Medyo yung effect nito medyo matagal-tagal pa. Kaya we really have to do our share. Makakasolve to, makakatulong dahil Gumagawa na ngayon ng guidelines ang MMDA at LTFRB para matukoy kung sino at aling mga sasakyan ang maaaring payagan makapag-carpool. May partikular lang na rutang daraanan, point-to-point lang dapat o hindi maaaring magsakay at magbaba sa gitna ng ruta. Ang oras ay limitado sa 6 to 9 a.m. at 5 to 9 p.m. Maski ang singilan, mapalibre man o ambagan, ire-regulate din ng pamahalaan. sana hindi gawing for profit. Or kung meron man, syempre kailangan din ma-recover yung panggasolina, pang maintenance noong sasakyan, and then yung pang parking niya siguro. Nangako ang mga otoridad, hindi naman mayiging pahirapan ng application. But this will be an online system. Di na sila kailangan pumuntang LTFRB. Naku, marami na namin ginagawang ayuda doon eh. Madadagdagan pa. Pero dahil parehong point-to-point ang serbisyo, may agam-agam ang mga operator ng UV Express. Hindi lang sa UV Express, maging sa mga jeep nga rin po eh. Sa totoo lang po, ang nagiging concern na lang po is how can we implement this to the extent that it would not compete with UV Express drivers, given po na napakataas na nga po ng diesel. Nangako naman ng mga otoridad na poproteksyonan ng interes ng mga pampublikong sasakyan na may prangkisa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mismong si Senator Robin Padilla naghain sa Korte Suprema ng ikatlong batch ng signature campaign ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang panawagan nila, aksyonan na ang mga petisyon kaugnay sa pagkwestiyon sa pag-aresto sa dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Yan ang sigaw ni Senator Robin Padilla at iba pang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpunta nila sa Korte Suprema. Bit-bit ni Padilla ang dalawang maleta, naglalaman ng mga papel na may pirma ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Ito na ang ikatlong batch ng kanilang signature campaign para ipanawagan na aksyonan ng mga nakabinbin na mga petisyon sa SC kaugnay ng pagkakaaresto ng ICC sa dating Pangulo. Mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ng ating mga hukom, aming humihiling na Pangulo na Rodrigo Duterte. Kasama pa nila ang isang mascot na Aladigong. Present din si dating Presidential Communications Office Assistant Secretary Mocha Uson. Matatanda ang naghain ng habeas corpus petition ang magkakapatid na Duterte para questionin ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC sa pagkakaaresto sa kanilang ama. Sa kabuuan, higit 300,000 raw ang nakalap nilang mga pirma mula sa pinakahuling batch ng signature campaign. Una nilang isinumite sa SC ang mga pirma noong Pebrero kasabay ng confirmation of charges hearing ni Duterte sa ICC. Tiyempo ang petisyon sa SC sa pagdiriwang ng araw ng Davao nitong Sabado kung saan isinabay na rin ang pagdiriwang ng ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Dumalo sa okasyon sina Vice President Sara Duterte, Davao City Mayor Basi Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Malayo pa man ang eleksyon pero tila naging meeting de avance ang pagtitipon. Akong piliyon na presidente karon 2028 si Inday Sara Duterte. Ilan din sa mga dumating sina dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon, Congressman Kiko Barazaga, Congressman Leandro Liviste at Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Kanya-kanya silang hayag ng suporta para sa presidential bid ni VP Sara sa 2028. Upot na lang kita dinitanan kay Sara para sa atong pungsod. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Alam namin, pag-upo ng ating Pangulong Sara Duterte, babalik ang hustisya sa ating bansa. February 18 nang formal na ideklara ni VP Sara ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Pero hindi na raw muna niya ito iniisip sa ngayon maging ang impeachment complaints laban sa kanya. Napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. Nagsagawa din ng solidarity walk ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa pag-asang maibabalik pa rin sa bansa si Digong. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Tukoy na raw ng PNP ang grupong nasa likod ng pananambang at pagpatay sa 5 pulis sa Maguindanao del Sur. Bagamat hindi muna nila ito pinangalanan, pagiganti raw ng mga terorista ang tinitingnang motibo sa krimen. Naniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Lagpas 30 seconds sa madilim na kuhang niya ng video sa Sharif Agwak nitong Sabado, maririnig ang sunod-sunod na putok ng mga baril. Ratrat kung ratrat. Pagkatapos ng putukan, tumambad ang 5 pulis na pinagbabaril sa sinasakyan nilang truck. Ang iba sa ulo ang tama. 5 ang nasawi kabilang ang 3 patrolman, 1 police corporal at police staff sergeant. 3 iba pa ang sugatan sa ambush. Base sa investigasyon, pauwi na ang mga pulis galing sa checkpoint sa lugar nang tambangan ng hindi bababa sa 10 armadong salarin. Ang hinihinalang motibo sa krimen ay pagganti ng mga terorista sa pulisya. Tukoy na rin ng mga otoridad ang grupong nasa likod ng pananambang pero tumanggi muna silang pangalanan ito. Ang initial assessment po ay posible pong ito ay local terrorist groups na kung saan ito ay posibleng retaliatory attacks sa ating government troops kaugnay ng mga recent accomplishments laban sa nasabing grupo. Kabilang din sa mga tinitingnan ay kung may pagkukulang ang liderato ng Maguindanao del Sur Police. Mariin namang kinundinan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang nangyari. Ang ganitong karahasan ay walang lugar sa ating bayan. We will not retreat. We will not be intimidated. Hindi titigil ang PNP hanggat hindi napapanagot ang mga may sala. Tiniyak din ng pamunuan ng PNP na hindi pababayaan ang naulilang pamilya ng mga pulis. Gayon din ang pangakong tulong sa mga nasugatan. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Magsisimula lamang ang isang lola sa Cebu nang masawi siya matapos mabundol ng motorsiklo. Napagalamang lasing ang nakadisgrasyang rider. Nasa frontline ng balita si John Rawa ng News 5 Visayas Exclusive. Makikita sa CCTV footage na ito ang dahan-dahang pagtawid ng 68 years old na ginang sa Barili, Cebu. Pero hindi pa rin niya natakasan ng umaharot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, ilang metrong tumilapon ang babaeng biktima, habang ang sumemplang na rider nakatopless pa at walang suot na helmet. Nagulantang ang mga residenteng nakakita sa aksidente. Sa cellphone video naman na to, kitang yakap pa ng kanyang anak ang nabundol na ginang. Ginamot pa ng rumesponding medic ang biktimang si Abondia Camuñas pero namatay rin siya kalaunan. Base sa investigasyon, papuntang simbahan noon ang ginang na madisgrasya siya. Napag-alaman ding nakainom ang rider na kapitbahay lang pala ni Camuñas. Nakita ng doktor na under influence of alcohol yung driver. Pinafile natin sa kanya, reckless imprudence resulting to homicide, positive siya sa liquor test at saka driving without license. Labis ang hinagpis ng pamilya ng biktima. Desidido sila kasuhan ng rider. Lahat kong ginawa. Tapos yung inan. Kuhan mo ganit ka. Padayon na simpanaw. Dito ito na. Buhi na sila. Buhi na siya. Sakit sa lugan siya. Pating sakit ang battery, sir. Di malalimos. Kalit yung kapatiyo na. Huwag mi ka istorya niya nung naingon to ato. Aminado naman ang suspect na nakainom siya. Wala na siyang ibang masabi sa pamilya ng biktima kundi sorry. Mura man kong nalipog, nakuhan guro ko sa hangin na to kay nakainom ang gugpod. Nakabantay ko sir pero di naman ako madalag pugong ang motor. Okay. Duol naman. Nya, mura naman kong nalipong nako. Pasaylo alang intawon ko ninyo. Kay tao raman pud ko. Nakakulong na siya ngayon sa Barili Police Station. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5, Visayas! Showbiz tonight na tayo. Kung confidence ang labanan, uwian na dahil may nanalo na sa Miss Grand Thailand 2026. Sa
finale ng pageant, viral ang contestant na si Kamol Wancha Nago. Wala siyang veneer sa simula hanggang sa live niya itong sinuot. Ang eksena niyang yan ay matapos mag-trending ang aksidenteng pagkakatanggal ng kanyang veneer kamakailan. Ngayon, nagpasabog ng confidence si Cha Nago at ginawang power move ang unexpected niyang viral moment. Sa panahon ng perfect image, pinili niyang yakapin ang sablay at ginawa itong signature moment. At she didn't just serve, she ate and left no crumbs. That's my girl. From pageant to fashion scene, kinagigiliwanan ng fans ang reunion ni na Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach at Korean superstar na si Kim Ji-won. Hi, you remember me? Yes, of course. Amazing. Good. A little bit nervous. Nagkasalubong sa isang jewelry collection event sa Milan, Italy, sina Pia at Ji-won. Si Ji-won, napatanong pa if natatandaan pa siya ni Pia. Siyempre, umuo naman ang beauty queen. Pinuri rin ng Korean star ang Miss Universe 2015. Natuwa at napasanaol dyan ang kanilang fans. Unang nagkita sa isang jewelry event sa Italy sina Pia at Ji-won. Kilala si Ji-won sa mga hit K-drama na Queen of Tears, Descendants of the Sun at The Heirs. Marami pa ako ichichika sa inyo kaya dyan lang kayo. Susunod, lalaking iligal na nagbenta ng 2 milyong pisong halaga ng petrolyo, arestado. Pagsasara ng panibagong daanan ng oil supply, pinangangambahan. At arirang album ng BTS, #1 sa Billboard. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Albay, umabot sa 2 million pesos na halaga ng petrolyo ang inimbak para illegal na ibenta. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Hindi na nakatakas pa ang lalaking yan matapos palibutan ng mga pulis sa isang tagong lote sa Ligaw City, Albay. Ang kanyang atraso, illegal umanong pagbebenta ng produktong petrolyo. Sa gitna pa yan ang kinakaharap na problema sa langis. Nang inspeksyonin ng lugar, tumambad sa mga otoridad ang mga malalaking liquid storage tank. Naglalaman daw yan ng langis. Sa investigasyon, binibili yan ng sospek sa iba't ibang gasoline station at pagkatapos iipunin tsaka ibebenta sa mga piling customer. Maituturing niyang iligal na kalakalan at distribusyon ng petroleum products. Gumagamit din po siya ng ibang individual kung saan ito pagsasama-samahin po nila at binibili sa iba't ibang gasoline stations. Nasamsam ng mga otoridad ang isang fuel tanker truck, ilang storage container at higit 1,000 litro ng gasolina. Posibleng lampas daw ang halaga niyan sa 2 milyong piso. Ito po ay kinakagat ng ating mga kababayan sapagkat sa computations po nila kapag sila ay pupunta pa sa retail stations, sila din ay maggagasolina rin po o gagastos pa ng halos parehas din. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng naarestong suspect. Nakaharap siya sa reklamong illegal trade and distribution of petroleum products. Kabilaan din ng pagnanakaw ng ilang motorista mula sa pagpapakarga ng gas sa halagang 5,000 pesos sa Quezon City hanggang sa Bacolod City na 500 piso. Pero pare-parehong nagpapagas and run. Yan ang patuloy na binabantayan ng mga pulis, lalo ngayong mahalang langis. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Nagbabala ang grupong Houthi sa Yemen na patuloy ang kanilang pag-atake sa Israel. Nauna nagpakawala ng mga missile ang Houthi sa ilang military target sa Israel. Nasundan pa ito ng isa pang pag-atake gamit ang mga missiles at mga drone. Pero ayon po sa Israel, na-intercept nila ang mga missile. Umatake ang Houthi sa Israel matapos silang sumali sa gera kung saan kasalukuyang binobomba ang kanilang kaalyado na bansang Iran. Nitong nakaraang mga araw, nakasali na rin ang mga Houthi ng Yemen sa giyera sa pagitan po ng Iran at ng US. Nagpakawala ang Yemen ng ilang ballistic missiles sa military installations sa southern Israel. Ang tanong, may epekto ba ito sa lumalaking problema natin sa langis? Yan po ngayon ang binabantayan nating lahat. Tandaan po ninyo, ang problema natin
dito po sa Strait of Hormuz. Ito po makitid na daanan ito. Hindi po makadaan yung mga barko galing po dito sa Persian Gulf palabas, papunta ng Gulf of Oman, mula sa mga oil facilities sa Persian Gulf dahil hindi po sila pinapayagan nitong Iran. Okay, pero kahit paano po, meron pa rin nakakalabas na langis. Paano? Halimbawa po, ito po ang Saudi Arabia. Yan, malaking yan po. Ang Saudi Arabia po ay producer ng 7 million barrels ng langis per day. Second or third largest oil exporter yan sa buong mundo pagkatapos po ng US at ng Russia. Nung Iran-Iraq War noong dekada 80, gumawa po siya ng isang mahabang pipeline. Ang East-West Pipeline na kung tawagin ay Petroline na tumatawid po sa kahabaan ng kanilang bansa. Pag ganyan po. Ito po ay para iwasan ng sigurot ng Iran at Iraq noong dekada 80 dito po sa Persian Gulf region. Nung sumabog naman itong Iran-US war, binuhay po muli ng Saudi Arabia itong kanilang pipeline na ito. At ngayong merong krisis, dito po dumadaan ang 80% na mga oil exports ng Saudi Arabia. Ang Saudi oil po tumatawid mula east hanggang west, papunta po sa port ng Yanbu, dito po sa Red Sea. Sa ganitong paraan, umiiwas po sila dito sa Persian Gulf at sa gulo dito po sa Strait of Hormuz. So bakit pinangangambahan itong pagpasok ng Yemen sa giyera sa panig po ng Iran? Dahil ang Yemen po ay nandito. Yan po ang Yemen, nakasalampak sa Bab al-Mandab Strait. Ito pong makitid na daanang ito na lagusan ng maraming barko na nasa Red Sea, palabas ng Gulf of Aden. So yan po, at ang Yemen po ay matagal ng kaalyado at armado ng Iran na may kasaysayan na pag-atake sa mga barko ng kanilang mga kalaban sa lugar na ito. Kaya kung isara po ng Yemen itong Bab al-Mandab Strait, baka back to square one po tayo sa problema sa langis. Ngayon, posible pa namang may makalabas na mga oil tanker dito po sa Red Sea dahil nandito pa po sa hilaga yung Suez Canal ng Egypt. Pero imagine lamang po ninyo ang magiging traffic dito sa Suez Canal na isang makitid na lagusan. At higit po sa lahat, ang tagos po nitong Suez Canal ay sa Mediterranean papunta pong Europa. At napakalayo po dito sa atin sa Asia. Pinabilib na naman tayo ng kababayan natin sa international scene. Naka-golden buzzer lang naman ang Pinoy singer na si Matty J sa Britain's Got Talent. Dumagundong ang stadium dahil sa pangmalakasan niyang rendition ng Purple Rain. Napa-standing ovation pa ang lahat. Sa sobrang galing, siya ang first ever Pinoy Golden Buzzer ni BGT Judge Simon Cowell. Kaya naman pasok na si Matty J sa semifinals. Sa sobrang bilib nga ni Simon, ni-repost niya pa ang episode. Sabi niya, 2 Golden Buzzers pa raw ang ibibigay niya. Congrats, Matty J! Susunod, mga residente sa Santa Rosa, Laguna, dinadaing ang mabaho at sangkatebang basura sa kanilang lugar. At pakinggan ang first full solo album ni Red Velvet member Irene. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Attende Domine, et misericorde
Dumagsa na sa NAIA, mga paserong pauwi sa kanilang probinsya para po sa Semana Santa. Habang ilan, namamahalan na sa pamasahe sa eroplano. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Castillo. Ilang pasahero na ang maagang nagpunta sa NAIA ngayong Semana Santa. Nabalitaan kasi nila na maraming daragsa ngayon sa NAIA Terminal 3. Kabilang na dyan ang mga OFW na sina Joko at Efren na papunta ng New Zealand. Tanghali pa lang daw ay nandito na sila, pero alas 9 pa raw ng gabi ang kanilang biyahe. Medyo inagahan namin kasi malayo pa pinanggalingan namin. Upuan, number 1, kasi yung mga pamilya natin sumasama. Medyo nahihirapan silang umupo. Tulad kami, kanina pa rin kami natayo. Nadaming kulang sa upuan. Mahirap kasi itong time na to, bakasyon na rin ng mga bata. So mahirap umalis ngayon. Pero wala tayong magagawa, kailangan natin magtrabaho. Sa ngayon, wala pa namang nagkakansela ng flight dito sa Terminal 3. Pero inaasahan pa rin ng pamunuan ng paliparan na marami pa rin ang babiyahe. Sa ngayon, inaasahang papalo sa 1.35 million ang mga pasahero sa Terminals 1, 2 and 3 mula March 28 hanggang April 5. Mas marami yan kumpara sa 1.32 million na pasahero noong Semana Santa 2025. Para maiwasan ang siksikan sa NAIA, nagpatupad ng reassignment sa mga terminal. Mula Terminal 1, ililipat sa Terminal 3 ang Air China, China Eastern, Vietnam Airlines, Royal Brunei at Shenzhen Airlines. Habang mula naman sa Terminal 3, ililipat sa Terminal 1 ang international flights ng Philippines Air Asia at Air Asia Berhad. Epektibo sa April 1, ililipat din sa Terminal 3 ang Japan Airlines mula sa Terminal 1. Bukod sa mga terminal ng paliparan sa bansa, dagsa na rin ang mga biyahero sa Manila North Harbor Port. Maagang bumiyahe ang pasahero na si Marshall Asman ngayong Lunes patungong Ozamis. Napilitan din siyang kumuha ng tiket sa kabila ng mataas na pamasahe sa barko. Medyo nagtaas kasi dati nasa 2 plus lang yan 3,000. Sakit ba sa bulsa, sir? Sobra, sir. Ramdaman talaga namin. Sa pagtataya ng Philippine Ports Authority, aabot sa 2.46 million na pasahero ang tutungo sa mga pantalan mula March 28 hanggang April 5. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa 2.41 million noong nakaraang Semana Santa. Ayon naman sa pamunuan ng North Harbor, 24/7 ang operasyon nila hanggang sa April 2 o Huwebes Santo. Pero pagdating ng Good Friday, magiging 5 a.m. na ang unang biyahe at pagpatak ng alas 7 ng gabi ay temporary gate suspension na po ang pantalan. Magkakaroon naman ng power shutdown mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado at balik operasyon ng tanghali. Magbabalik naman sila ng 24-hour operation sa Easter Sunday. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nirereklamo ng mga residente ang sangkaterbang basurang tinambak sa Balibago Complex sa Santa Rosa, Laguna. Ang palpak ng kumpanyang nongolekta dapat ng basura ay pag-aari daw ng empleyado ng LGU. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Ilang buwan nang inirereklamo ng mga negosyante at residente ang sangkaterbang basurang nakatambak sa Balibago Complex sa Santa Rosa, Laguna. Sa mga larawang ipinadala pa sa News 5, patong-patong ng mga plastik ng basura ang naiipon na sa lugar. Halos matakpan na nga ang ilang establishmento gaya ng bangko. Mabaho talaga eh. Sino pa lang bibili o ng pagkain o doon? Kung ganun din o Lalo na ko sa kalusugan po namin, ako may edad na rin po Nang punta ng News 5 ang inireklamong lugar, medyo nabawasan na ang mga basura kumpara sa unang video na ipinadala sa amin. Yun nga lang, may dinatnan pa rin kaming kalat gaya ng wastewater na inilagay sa plastik at ilang patay na hayop. Ito yung lugar kung sa tinatambak yung mga basura. Kahit sandali pa lang kami nandito, nakasusulasok talaga yung amoy. Ang problema, katabing-katabi lang ito ng isang eskwelahan dito sa lugar. Sa lagay na yan, may garbage fee pa raw na sinisingil sa mga stall owner na napupunta sa isang private hauling business. Grabe sila maningil. Hindi ka kakakutan hanggat hindi ka nagbibigay ng bayad. Nai-stock ko Buti kung araw-araw kinukuha Talagang stock, pinaparami na nila talaga. Nabalitaan ko taong gobyerno pala ang nag-aano dyan. Ang tinutukoy ng mga nagreklamo, si Bienvenido Pia, ang head ng Monitoring and Clearing Operations Group ng Santa Rosa City Government. Siya rin ang may-ari ng kumpanyang naniningil umano ng garbage fee sa Balibago Complex. Inilapit namin kay Mayor Arlene Arcillas ang reklamo. Humarap naman sa amin si Pia. Depensa niya,
3 establishmento lamang daw sa complex ang kanyang kliyente. Kaya basura lamang nitong 3 ang kanilang hinahakot. Hindi po ako pwede na mag-iwan o maglagay ng basura sa mga establishment. Isa po yung aming opisina sa nananaway, naninita. Isa po sa trabaho po namin yan. Ang makahuli ng mga nagtatapon kung saan-saan. Eh bakit hindi na lang city government ang magpahakot ng basura sa Balibago Complex? Sagot ni Mayor Arcillas, hindi pwedeng manghimasok ang LGU dahil pribado ang nagmamay-ari sa lugar. Hindi namin pwede po siya hakutan yung common kasi dapat meron silang sariling naghahakot ng basura hauler. Sa kontrata namin po, pag commercial establishments, hindi rin namin pwedeng hakutan yun. No? Makukuha rin naman kami. Paliwanag naman ng pamunuan ng Balibago Complex, hindi galing sa mga establishmento nila ang basurang kanilang pinoproblema. Galing po yan sa mga illegal vendors na mga nandoon na ginawa nilang dumping site. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin nila ang pagkuha ng bagong kumpanyang maghahakot ng basura. Samantala, nagsumiti na rin ang mga apektadong negosyo ng citizen complaint sa 8888 hotline ng Office of the President para paimbestiga na posibleng conflict of interest ni Pia. Handa naman daw siyang humarap sa anumang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Abangan, kambing, agaw eksena sa video na magkakabarkada. At album ng BTS na Arirang nag-number 1 sa Billboard 200. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patuloy ang success ng K-pop sensation na BTS mula nang i-release ang kanilang latest album na Arirang. Nag-debut sa number 1 spot ang Arirang album sa Billboard 200 Albums Chart. Sa unang linggo ng release nito, umabot sa 641,000 ang nakuha nilang album units, kung saan 532,000 nito ay pure album sales. Dahil dyan, nakamit ng BTS ang largest units earned ng album sa isang linggo. Ang Arirang ang ikapitong album ng BTS na nag-debut bilang number 1. Nagbabalik naman sa solo artist era ang member ng Red Velvet na si Irene. Nirelease na ang single at music video ng Biggest Fan. Bahagi ito ng kanyang first ever full-length album na may same title, kung saan featured ang 10 songs. Self-love ang message ng kanyang solo comeback. Naghahanda na rin si Irene para sa kanyang upcoming solo concert. Last 2024 nang i-release ni Irene ang kanyang unang extended play na Like a Flower. At iyan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid! At para man sa ating babaw, pampa-good night. Okay ka lang? GOAT or greatest of all time ang bida natin ngayong gabi. Merong kambing kasi na umeksena sa Metro Dance Challenge. Mamaya tayo nito. Nagsasayawan na magbabarkadang yan sa Camarines Sur nang biglang sumilip ang isang kambing. Anong meron? Kasi curious ang kambing sa camera. Sabi ng uploader, nakikipagkulitan daw talaga sa kanila ang kambing. Sumasama pa nga raw minsan sa picture taking. O, diba? Oh, kita mo ng kambing, oh. Oh, di ba? Talagang selfie siya eh.
Ngumiti pa, oo. Agaw eksena talaga eh. Meron talagang papansin. Baka meron kang dadagdag dyan. Wala na po. Hindi ko na kaya Hindi ko na kaya. Sorry mga kapatid, hindi po ako nakapag-vocalization kanina. Tsaka, mahanday ngayon eh. Sir, dapat sa'yo talaga to. Ayun po ang 45 minutong pag-imayos, mahalagang headlines. Tayo, Baltans Diskusyon para sa paghubog ng matatalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Baltans Public Service. Ako naman po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.